Welcome to the Needle House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II. Kamusta na kayo mga kasabwat? Sana okay lang kayong lahat. Kamusta ang Pasko nyo? Sana masaya kayo lahat, no? At advanced Happy New Year para sa inyo. So this will be the last episode for this year and for this season. So yung next video natin will be season 2 of the Needle House Podcast. Okay? Yan. So next year, so next time na mapapanood nyo ako, it will be 2025, no? So that will be next year. I have a lot of plans na naman, no? Let's see if I'm gonna be continuing this type of videos. Tignan natin. Pero my plan is to mix it up with other videos as well, but definitely will continue with this podcast, no? Kasi we have Spotify naman for this type of videos, and meron tayong playlist for podcast dito sa YouTube. So tingnan natin kung anong mangyayari, but certainly I'll be continuing doing this. I already invested a lot for this podcast, no? Pero baka for the second season, doon tayo mag-invite ng mga ibang tattoo artist or ibang mga tattoo enthusiast, no? Tignan natin. We'll see what will happen, no, by next year. Pero siguro I'll put at least 1 week break. One or 2 weeks na break before I start season 2 for the Needle House Podcast, no? Syempre magpapahinga din muna ako. I'll create contents pa rin naman. Kailangan kong gumawa ng listahan kasi ganun yung ginagawa ko, as in I try to create a list of contents na gagawin ko for at least for the next 3 to 4 months. Ganun ako ka-advance gumawa ng content. So ganun muna siguro yung gagawin ko. Tapos start tayo ng season 2. So season 2, marami tayong gagawin. Marami kong pinaplano, marami kong naiisip, no? Pero continue pa rin tayo. So ayun, para sa mga bagong nanonood, no, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo sa mga bago nating video. You can also check out my Spotify channel, no? The Needle House Podcast with Marcus II. Yan, follow nyo ako doon. Nando doon lahat ng mga episodes natin ng podcast, no? Kasi I already have like a lot of videos dito sa YouTube, and yung mga podcast natin ng mga videos, lahat nando doon. Okay, yan. Anyways, start na tayo. Ano nga bang pag-uusapan natin para sa last episode ng The Needle House Podcast at sa last video natin for 2024? Eto, meron tayong kodigo. Sabi ko sa inyo, ang haba ng listahan ko. So ito ang pag-uusapan natin. When to say no to a tattoo client. Yan. Kasi ito hindi ito na itanong sa akin sa comment section. Hindi ito parang hindi ito na ituturo ng ibang tao, no? But the reason why I wanna create this video is to let you guys know na hindi tayo kailangan laging umuo sa customer. No, hindi totoo yung the customer is always right. Siguro sa ibang business, no? But for tattoo, 'di ba? For this industry, for the tattoo industry, di totoo 'yun. Guys, mga kasabwat, we can always say no to a tattoo client, to a client kapag hindi talaga uubra, pag hindi pwede, pag hindi natin kaya. Kasi kapag oo lang tayo ng oo, pwedeng ikasira ng career natin, ng pangalan natin, pwedeng ikasira ng balat ng customer. Maraming pwedeng mangyari.
'di ba? Kaya hindi totoo yung dapat laging kaya mo. Kapag may client ka, may customer ka, dapat kaya mo lahat ng ipapagawa nila. Hindi totoo yun. Kayo maniwala doon, mga kasabwat. Kasi at the end of the day, no, we still have our name to protect, 'di ba? Our business, 'di ba? At syempre, si customer din. By saying no, we will be able to protect the customer as well. Kapag nag-no tayo sa customer. So kailan ba tayo nag-no sa customer? Yan ang magandang pag-usapan, no? Kasi sinasabi ko sa inyo, pwede tayo mag-no. Pero bakit nga ba tayo nag-no sa customer, no? Mga kasabot, kaya tayo nag-no sa customer. Number one, ito, pinakauna yung tatandaan. Kapag minor si customer, please be a responsible tattoo artist. Pag minor yung customer, huwag niyong tatuan. Pakiusap lang. Kasi, mga sabot, hindi na nga maganda yung image ng tattoo industry. 'Di ba? We are always parang connected sa hindi maganda, sa masama, 'di ba? Sa illegal, sa kulungan, sa masamang tao. 'Di ba? Lagi tayong connected dun eh. Tapos gagawa pa kayo ng mga bagay na mas lalong ikapapangit ng tattoo industry. So wag na. If the customer is minor, say no. Kahit gaano pa kamahal yung ibabayad niyan, kahit gaano pa kalaki yung ibabayad niyan, say no. No. Hindi talaga maganda na nagtatattoo tayo sa minor. Kasi eto, nagawa ko ng video to last time, no. About sa parang Gen Z era, no, ng parang sa tattoo, no. At ang daming mga bata na mga may tattoo na, no. So hindi siya maganda, hindi talaga, promise, mga kasabwat, ikakasira din ang pangalan nyo yan kapag nagtattoo kayo ng minor. Hindi siya maganda. Kasi pwede kayong mademanda, pwede kayong mabarangay. Nangyari na yan, mga kasabwat. Ilang beses ko nang narinig yung ganyan, ilang beses ko nang nabalitaan yan. At alam ko wala naman talagang batas about it, no? As far as I know. Pero kasi pwede pa rin kayong idemanda dyan. Pwede pa rin kayong makasuhan dyan. Alam ko, hindi iba lang yung kasong maikakaso sa inyo. Parang exploitation yata of minor or whatever, hindi ko alam. Pero may mga nakasuhan na kasi about dyan eh. So wag nyo nang gawin. You can say no kapag ganun, no? Tsaka lagi nyo itatanong yung edad para hindi kayo mapahamak, no? Yan. Kailan tayo nagsisay no sa customer? Kapag lasing si customer, no? Una sa lahat, hindi kayo makakapagtattoo ng maayos kapag lasing. Mas mataas ang blood pressure niyan, mas madugo, mas sensitive yan, mas nasasaktan yan, malikot, 'di ba? Baka mapaaway pa kayo, magkagulo pa, or worst, kinabukasan nawala yung tama, nalaman na tinatuan nyo, ayaw pala niya, may tama pala talaga pag lasing, 'di ba? Ang daming pwedeng mangyari. So, kapag lasing si customer, just say no. No, marami pang ibang customer dyan kaysa masira yung pangalan nyo. Kasi, syempre, kapag malikot yan, hindi naman kayo makakapagtattoo ng maayos, ng mas maganda, ng mas pulido. Kasi malikot nga eh. Tapos, kapag kinulayan yan, kapag gumaling yan, syempre, kasi nga malakas magdugo eh. Pag galing, ending, hindi ganun ka-solid yung pagkakakulay nyo, 'di ba? Hindi ganun ka-solid yung color packing, yung lining hindi sobrang linis, 'di ba? Masisira lang din kayo. So if you can say no to that, wag niyo nang gawin, 'di ba? Kaysa mag-backfire pa sa inyo. Ano pa? Eto, lahat naman tayo, we all have what we call the parang off days, no? Hindi day off, mga off days. Yung mga araw na parang wala tayong gana, tinatamad tayo, wala tayo sa mood. Kapag ganun, no? Kasi it's tattoo, it's permanent, it's gonna be on your customer's parang skin
hanggang mamatay siya. 'Di ba? So kung wala tayong gana, we can always reschedule. 'Di ba? Kung ayaw nila magpa-reschedule, say no, 'di ba? Huwag na natin tatuan kaysa masira pa yung tattoo na gagawin nyo. Kasi una, kawawa si customer. Pangalawa, paano pag nag-backfire sa'yo? 'Di ba? Sinong sisisihin mo? Yung sarili mo lang. Kasi nga, wala ka sa mood. 'Di ba? It's your off day. Ako pag ganun, nagsasara na lang ako ng shop. Hindi ako tumatanggap ng customer kahit walk-in. Kapag may schedule ako, nililipat ko. 'Di ba? Kasi, syempre, maapektuhan yung gawa natin. At kapag naapektuhan yung gawa natin, maapektuhan yung pangalan natin. 'Di ba? So, mas masisira pa tayo. So, instead of ipilit natin, let's just say no. Or wag na lang tayo gumawa nung araw na yun kaysa masira pa yung pangalan natin. 'Di ba? Yan. Ano pa? Kayo, mga kasabwat, if you have any ideas or any input kung kailan ba tayo mag-no sa customer, comment kayo sa baba, 'di ba? Share nyo yung mga araw na off days nyo, share nyo yung mga pagkakataon na nag-no kayo sa customer, 'di ba? Para lahat tayo maintindihan natin, makita natin at matuto tayo sa isa't isa, 'di ba? Yan. Ano pa? When do we say no? If you're a tattoo specialist, if you're parang halimbawa, you're just focusing on black and gray, tapos may customer ka na nagpapagawa ng colored tattoo, and it's not really your forte, 'di ba? Tapos, syempre, if may tattoo shop tayo, nagbabayad tayo ng upa, we have bills, right? Minsan talagang tatanggapin natin kahit mahirap, kahit di natin kaya. Pero kung hindi talaga kaya, mga kasabwat, there's no shame on saying no kapag hindi nyo talaga kaya yung design, yung ipapagawa ni customer, yung request ni customer. Kasi, again, magbabackfire sa inyo yan. Kung hindi nyo kaya, wag nyo nang gawin. 'Di ba? Oo, alam ko, there are times na we need to challenge ourselves, 'di ba? Na kung hindi natin kaya, kailangan gawin natin para malampasan natin yung limit natin, malagpasan natin yung opportunities natin, yung challenges natin, mas gumaling pa tayo. Oo, totoo yun, tama. Pero kung talagang hindi mo kaya, ako, mga kasabot, aminado ako kapag may nagpapatattoo sa akin ng portrait ng mga kamag-anak nila, mahal nila sa buhay na namayapa na, tumatanggi talaga ako. As in, nagno-no ako. Bakit? Kasi ako, feeling ko kasi kapag ganun yung tattoo, very special, very personal, at very, the client, the customer will be very nitpicky pagdating doon. Kasi nga, syempre, namayapang mahal nila sa buhay yun eh. Konting hindi lang pagkakamukha nun, sigurado magre-reklamo si customer. Sigurado baka mas sumama pa yung loob niya. At syempre, hindi naman lahat ng customer masasatisfy mo kapag ganun eh. 'Di ba? So ako, kapag sinabi nila na picture kasi yan ng kamag-anak ko, mahal ko sa buhay na namayapa, gusto kong ipatattoo, tumatanggi talaga ako. Nagbibigay ako ng ibang tattoo artist na pwede nilang puntahan kasi ewan ko, hindi ko kaya kasi yung paggawa nun, it comes with parang kailangan, para sa akin feeling ko kailangan sobrang perfect kasi sobrang personal para sa kanila yun. Kailangan sobrang ganda nun. At yung feeling ko na hindi ko maibibigay sa kanila yung the best para dun sa design na yun. Tapos ganun pa yung reason bakit nila pinapatattoo. Hindi ko na lang ginagawa. Talagang tumatanggi na lang ako. Nasabi ko na lang na sa iba na lang kasi hindi ko kaya. Nasabi ko na lang ganun. Hindi ko kaya. Hindi ko po kayang gumawa ng ganyan. Ganun yung nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro nilalagay ko lang yung sarili ko
sa sitwasyon nila. Kung ako magpapatattoo ako ng ganun, ng parang mahal ko sa buhay na namayapa, tapos ipapatattoo ko, siguro magiging sobrang selan din ako. Magiging very personal din yung tattoo. Tapos kapag konting mali, sasama loob ko. Ako personally, magagalit pa nga ako eh. So, kailangan talaga kapag ganun yung gagawa, sobrang, alam mo yun talaga yung forte niya. So, para sa akin, I'll just say no pagdating sa ganun. So, depende sa inyo, kayo mga kasabot, kung ano bang masasabi niyo sa ganyan. Ako, talagang tatanggi na lang ako eh, no? Hindi naman dahil may trabaho, baka sabihin nyo, kasabot kasi may trabaho ka kaya kaya mong tumanggi. Hindi ganoon, mga kasabot. Kasi kapag nag-backfire sa inyo yan, mas lalo lang kayo makahihirapan kumuha ng customer. Kapag nag-backfire sa inyo, halimbawa nyo, hindi kayo nagsisay no sa customer, ginawa nyo, tinatuan nyo, tapos pumangit yung gawa nyo, bumalik pa sa inyo, nabalita pa kayo, na-post pa kayo sa social media, nasira pa pangalan nyo, mas mahirap kumuha ng customer. Paano pa kung minor pala yung tinatuan nyo, napakulong ka pa, nakasuhan ka pa, mas maraming problema pa. 'Di ba? Kailangan kasi malawak tayo mag-isip eh. Kailangan alam natin yung mga consequence na pwedeng mangyari kapag ginawa natin, kapag hindi tayo nag-no. 'Di ba? Hindi lang naman sa tattoo yan, hindi lang sa customer eh. We can always say no kapag may mga bagay na hindi natin kaya o hindi talaga para sa atin, 'di ba? Let's just say no kaysa ipilit natin. Huwag natin ipilit yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga, 'di ba? Hindi naman talaga para sa atin, hindi naman talaga akma. Nating ipilit kasi magba-backfire din yan, 'di ba? Dadating naman yung panahon na hindi nyo kailangan mag-say no. May mga pagkakataon na ganun. At darating talaga yung pagkakataon na kailangan yung mag-say no. Hindi lang sa customer pero sa ibang bagay pa, sa ibang aspeto ng buhay, 'di ba? Kasi kapag yes lang tayo ng yes, nawawala na yung personality natin, nawawala na yung ego natin, yung pride natin, 'di ba? Hindi lang bilang tattoo artist, bilang isang tao. Pag yes tayo ng yes, 'di ba? Hindi naman tayo alipin, 'di ba? Tattoo artist tayo. So we can always say no. Yan. Kayo, may masasabi ba kayo? Meron ba kayong mga experience na ganyan? Comment nyo sa baba. Pagkwentuhan natin yan. Ayun. Yun lang naman. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Sana nagustuhan nyo yung mga ganitong kwentuhan, mga ganitong content. At etong topic na to, pinili ko talaga siya para dito sa last video natin. Para, alam mo yun, to end the year, to end the season with a great topic, with a great content, no? Na hindi lang puro informational or whatever na parang about tattoos lang, but this is about you guys, no? About yourselves, no? Now we can say no. Hindi lang sa tattoo, but sa mga ibang aspeto pa ng buhay. Okay, yun lang naman. Kung nagustuhan nyo to, kung natuwa kayo dito, like nyo na tong video na to. At sa mga bagong kasabot natin, please do subscribe and hit the bell icon. You can also follow me on Spotify. Just search The Needle House Podcast with Marcus II at give 5 stars na din, diba? Yun lang naman. Peace out. Welcome to the Needle House Podcast.